Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya ang wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salarin na nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ang may parurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoon Jesucristo sa sanlibutan. At ngayon ang anibersaryo din po ng 100 taon mula nang ito po ay unang ipagdiwang noong 2025. At minarapat po ito na gawing isang pagdiriwang ng Santo Papa noong panahon na yon, pagkaraan halos ng kaguluhan at unang pandaigdig na digmaan. Dahil napansin ng Santo Papa na gulong-gulo yung mga tao at ang direksyon ng mundo ay gano'n na lang. Meron pong tinatawag na social disorder, injustice, the worship of power, and the distortion of truth. Ito po yung namamayani nung panahon na yon. Kaya nga, ang maraming mga tao nung panahon na yon ay lito. Kung kaya pinapaalala po sa atin na napakahalaga na hindi yung kapangyarihan, hindi yung material na bagay, kayamanan, ang magdadala ng tunay na kaayusan sa mundo, kundi katotohanan, katarungan, at paggalang sa Diyos. Yan ang mensahe ng Santo Papa po 100 years ago para sa mundo. Na pagbabalik tanawin po natin, 100 taon na nakararaan, ang parehong sitwasyon ng mundo nung panahon na yon, parehong sitwasyon ng mundo ngayon, at maging sa atin sa Pilipinas. Kung titingnan po natin, yung korupsyon naging normal. Para bang institutionalized. Kaya nga kung tawagin natin yan ay structural sin. Yung mga tao hating-hati, wala ka nang pwedeng kulay. Dilaw, pula, asul. Kaya nga, ang pinahayag na lang natin ay puti. Hindi para maging panibagong kulay, kundi isang kulay na ipaalala sa atin na balikan natin ang Diyos. Hating-hati yung mga tao.
Gayun din, nandun na hindi lamang panahon na tinatalikuran ng Diyos o sinantabi. Ngayon, ginagamit pa ang Diyos para nandun na itulak yung kanilang mga makasariling mga hangarin. At bunga nun, parang hindi mo na malaman ano ba yung kikilingan mo. O kaya bunga nun ay higit na kahirapan, pagkagutom. Di natin namamalayan nung nagsimula doon sa EDSA, ang pera natin 25 pesos, 28. Tapos nagnormal, naging mga 40. Tapos naging 50. Ngayon 60. Hindi natin namamalayan. 10 years ago, mahigit. Ang Jollibee, 39 lang. Ngayon, nagpapasalamat tayo, meron pang 99. Di natin namamalayan yung mga bagay-bagay nandyan. Mas lalong kinagulat natin kung nung dati yung naka 1 billion lang, yung PDAP, ngayon billion, trillion. Mas ang ating mga institusyon ay mahinang mahina. Magsalita ka, iisipin kagad meron kang kinakampihan, meron kang kinikilingan. At walang gustong managot. Lahat gustong magturo. At pagkaraan nun ngayon, meron pa ibang mga taong gusto magkagulo upang sa gayon ay walang makapanagot. Pero sa huli, ang kawawa, ang sambayanan. Kaya nga ito pong sakit na ito, pagtitignan po natin, ano nangyari? Kasi sinantabi na natin yung Diyos. Kung babalikan natin sa ilang mga nagdaan na panahon, ang Diyos minumura-mura tas pinapalakpakan. Nilait-lait ang Diyos. Ngayon, hindi lang nilalait, binusabos ang Diyos. Dahil ginagamit yung pangalan ng Diyos kahit sa likod nun ay pandaraya, kasinungalingan at pagnanakaw. Kaya nga isang pagkakataon po ito para muling tingnan natin yung ating mga sarili. Lalong higit na sinasabi natin na nananalig tayo sa Diyos. Na kung meron dapat na maghari na lubos sa puso natin, yun ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nga, sa kapistahan na ito, bagamat sinasara natin yung natapos na taon na ito, magsisimula tayong muli. At yan ay malaking hamon para sa atin para tingnan natin paano nga ba tayo pinaghaharian ng Diyos. Nang sa gayon ay magwakas ang pag-abuso sa mga mahirap, pagsamantala sa kahirapan, kagutuman, pagmanipula ng katotohanan, paggamit ng kapangyarihan o impluwensya sa mali, hindi paggalang sa batas, o di kaya'y nandun na pagdidikta ng kanilang sariling mga kapangyarihan dahil sa pera o impluwensya. Sa gitna ng lahat ng ito, inaanyayahan po tayong tingnan na kung mayroong pinakamahalaga sa buhay natin na dapat nating balikan at paghariid sa ating puso upang maging luna sa lahat na nakikita natin sa kapaligiran ngayon, yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Taon-taon, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Kristong Hari. Hari nga ba siya nino? Hari nga ba siya saan? Si Father Jerry Orbos, doon sa isang kwento niya, meron daw tumawag sa kanya na hinahanap yung Christ the King Seminary doon sa Quezon City. Kasi doon po siya nakadestino. Sabi niya, madali lang pong hanapin sa East Avenue. Paglampas po ng St. Luke's, sa gilid nun, nandun yung seminaryo, yung Christ the King. So, pagkaraan, lumipas yung 30 minutes, 1 hour, nag-aantay siya. Wala pa daw dumadating. Tapos tumawag uli yung babae, parang mainit na ulo, di niya maintindihan. Nandun daw sila sa St. Luke's, di daw makita nasaan yung Christ the King. Sabi niya, nandyan lang ho. Ang nakita daw nila Burger King. Tapos nakita pa daw nila Papa King. Oh.
Tapos, Chowking. Yun ang sabi niya. Paglampas po kanan, may makikita kayo, no parking. Lumiko kayo doon, yun na yung Christ the King. Atawa po ako nung parinig ko yung kahapon. Sabi ko, kukwento ko to. Kasi sabi niya sa bandang huli, yun nga po yung problema natin eh. Litong-lito na tayo sa dami ng mga king na yan. Sino nga ba talaga yung hinahanap natin? At minsan kaya tayo nagkakaligaw-ligaw kasi nga kung sino-sinong king. Samantalang dapat isa lang. Christ the King. Siya na ating hari. Ngayon, pag tinignan po natin, nasaan yung ating hari? Sa Ebanghelyo natin ngayon, makita natin yung ating hari nasaan? Nakapako sa krus. Nandun sa gitna ng Kalbaryo. Para bang, hindi ba bang mahal na araw yan? Bakit Christ the King na dapat masayang-masaya tayo, isang maringal na pagdiriwang na kung saan dinadakila natin si Kristo na hari, tapos ang eksena na pinagninilayan natin sa Ebanghelyo ay si Kristo na nakapako sa krus. Siya yung ating King. Minsan sabihin natin, ano kaya sinasabi nito sa atin? Nakapako sa gitna ng dalawang magnanakaw. No, kaya na bahalang mag-isip kung anong ibig sabihin sa panahon natin ngayon. Sino nga ba yung mga nakapako na yun? Sa unang tingin, may iisipin ka kagad. Depende kung ano yung kulay ng isip mo. Dalawang magnanakaw, wala kang sukat balingan. Sino lang ang titingnan po natin? Si Kristo. Pero bagamat kuminsan iniisip po natin, yung dalawang magnanakaw ay kung sino mang tao sa lipunan natin o mga namumuno o impluensya. Titingnan po natin, yung dalawang magnanakaw na yon, tayo din. Kaya tayo nagkakaganito. Yung una magnanakaw, sabi niya, kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Dito makita po natin na nagpapahamak sa atin yung kahiisip lamang natin nung gusto natin. Ang kahihingit paghahanap lamang natin nung makabubuti sa atin. Kaya kahit nandun na yung kasalanan, ang iniisip mo pa rin, anong pakinabang ko? Kahit alam mo na masama nang bibili ng boto, sayang din yung 3-5 na yun. Natatanggapin ko kapag kabilihan ng boto. At least meron akong pakinabang. Sayang din yung ayuda na yun. Kahit mas malaki yung ninanakaw kaysa sa binibigay sa paglilingkod. Kasi mas iniisip natin yung ating sariling kapakinabangan. Ligtas mo, hindi lang sarili mo, pati na kami. Pero yung pangalawang magnanakaw, kinilala niya yung kanyang pagkukulang. Marapat lamang na mangyari sa atin ito dahil nakagawa tayo ng masama. Pagkaraan, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pag nanghahari ka na. Sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ang binigay ng Panginoon ay pagpapatawad. Kaya nga kahit tayo nagkasala, pagtitingnan po natin ang kasaysayan, paulit-ulit, yung mga bagay na pinagdaanan na natin dati, pinagdaanan na din ng araw, pinagdaanan na rin ng mundo. Kaya nga ang ating pong Panginoong Diyos hindi nagsasawa na magmahal. At si Kristo ang tunay na hari, hindi dahil sa kanyang kapangyarihan, o kayamanan, o kalakasan, o impluensya. Si Kristo ay tunay na hari dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya nga pagmamasdan po natin ang Panginoon, ang trono ng Panginoon ang krus. Ang korona ng Panginoon, yung mga tinik sa kanyang ulo. Ang kasuotan niya, yung damit na binahira ng sarili niyang dugo dahil sa mga sugat na tinamo niya sa pagpapahirap sa kanya. Ang setro niya, ang mga pako na ibinaon sa kanyang palad at paa. At sa pagkaraan ng lahat ng iyon, ang utos niya ay
Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Si Kristo ang ating hari. Yan ang utos sa atin ng Panginoon. Isang taon pinagnilayan natin ang buhay ng Panginoon. Alam natin lahat yan. Nasa pagtsatsaga, nasa pagtitiis, nasa pagsasakripisyo, nasa pagmamalasakit, nasa katapatan, nasa pagtulong sa kapwa. Lahat yan alam natin. Kailangan lang po maghari talaga si Kristo sa buhay natin. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Tomas, I am the way, the truth, and the life. At yan lagi po yung tingnan natin. Ang pananampalataya hindi lang ipapahayag natin. Kailangan isabuhay natin. Katulad ng Panginoon. Landasin natin yung landas ng Panginoon. At yun yung kasunuran sa kalooban ng Ama. Hindi sa pagmamarunong o pangangatwiran kahit baluktot. Nandun sa katotohanan, nandun sa pagpapahalaga sa buhay, nandun sa katarungan, nandun sa pagpapairal ng pag-ibig. Doon lamang natin masasabi na si Kristo ay tunay na naghahari sa atin. Kaya nga po, sana dibdibin at isabuhay natin ang pagdadasal natin. Tinuro sa atin yan ng Panginoon. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Suriin natin ang ating sarili. Paano tayo mag-isip? Paano tayo magdesisyon? Ano nga ba yung mga bagay na ginagawa natin sa ating buhay? Magbalik loob tayo sa Diyos. Ihilig talaga natin yung ating mga sarili sa Kanya. At akayin natin ang bawat isa sa katotohanan, sa buhay, sa katarungan, sa higit na pag-ibig na siyang kailangan natin sa panahon natin ngayon. Hindi ingay, hindi galit, hindi paghiganti, hindi pagtatakip, hindi pagkukubli, hindi pagmamalinis, kundi nandun na katulad nung magnanakaw na pinatawad ng Diyos, nandun sa pagsisisi, nandun sa pagbabalik loob, sa kalooban ng Diyos, sa larawan at wangis ng Diyos na nilagay niya sa atin, sa Kanyang pag-ibig, kabutihan, at tapat na pagmamahal.